pangatlong zona na, Oh. wala pa rin opisina yung Maharlika Fund. Oh. Alam mo ba, ginugoogle ko yan. Alam mo, challenge ko yun sa mga nakikinig sa atin. At challenge ko rin yan sa iyo. Tsaka sa ating mga nakikinig at nanonood. I-google po ninyo kung saan ang physical address ng Maharlika Fund. Oy, No? Challenge ko po kayo. pag ginugol ko na hinahanap, wala po akong makita pag ginugol ko, ang kaibigan natin si Maharlika yung nakikita Yun nga, kaya nga, yung siguro sa ibang episode, kasi medyo mahabang diskusyon yan Sa palagay ko, yung mismong Maharlika Fund, minalas na. Kasi yung pangalang Maharlika yung ginamit nila. No? Kung anong araw pa, Admar, sinasabi ko na sa kanila na pag ini-interview ko, kahit ini-interview ko noon ng PCO, sabihin mag-work from home sila hanggang 2024 pa, December. Oo. Di ba? Anak ng tinapay naman, Admar. Tapos na yung pandemya Oh. Work from home pa rin ba tayo? Kami nga dito, wala na halos online classes, puro in-person na Di ba? Diyan yung Maharlika Fund, work from home pa rin. Ano ba yun? Nako po. Zoom pa rin sila pag nag-meeting. Paano tayo makakahimok ng mga investor niyan? Yun na nga. So halimbawa kung ako investor, interesado ko din sa Maharlika Fund, siyempre hahanapin ko muna kung saan opisina. Lead me, Admar, mauuna pang tapos yung Senate building kesa doon sa Maharlika Fund. Grabe ka naman. Wala ka sa yung Senate building, mauna pang kahit mag-away pa si Senator Cayetano at si Senator Binay dyan, away pa sila dyan, mag-wrestling sila dyan. Mauuna pang matapos yung building ng Senado. Well, wala ka sa ang date, alam na natin yan. Ang date, ito, pinaka-latest nila ito na post July 18, 2023. Yan yung last update nila doon sa update. Kung ako ang investor, check ko nga kung ano ito. Bakit last year? Ito ba yung portfolio? Ano sabi ko sa iyo, Admar, minalas na yan. Ako po. Minalas na yung fund. Kasi nga, ito sa totoo na, ayaw ko talagang sabihin to na minalas na yung fund. Pero sa nakikita ko, based lang sa takbo ng Maharlika Fund, nagiging wishy-washy na Kasi makita mo na hanggang ngayon walang physical address. Di ba? May mga pagbiyahe na anong purpose ng mga trip na yon sa Dubai, halimbawa. Ang website, ganyan, hindi na-update ng maayos. By the way, Admar, ang na-update nila yung logo. So nagkaroon naman ng update, Admar, na medyo yung logo naman. Oo. Hindi ba? Parang hindi ko nakikita yung Diyan logo sila dito. mahilig Tama yung Pagcor, nagbago ng logo. Hindi ba? Yung Maharlika, may logo na. Malay mo sa sitwasyon natin ngayon, sinasabi nga, gumanda naman yung bumalik na, nagkaroon na ng pagbuhay muli sa ating ekonomiya. Ramdam pa rin ba ngayon yung epekto ng, may sisisi pa ba yung epekto ng COVID-19 pandemic? Kaya kailangan natin ng umutang ng malaki, madagdagan, taasan natin yung budget. Bigyan kita ng konteksto, Admar, yung nung panahon ng tatay ni Pangulong Marcos, yung panahon ng 1970s, nauso yung tinatawag na debt-driven growth. Kumbaga yung paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pangungutang. So talagang katakot-takot yung inutang ng tatay ni BBM. It took the country more than 30 years to finally pay off that debt. Okay? Napakahabang panahon, mahigit isang henerasyon. Okay? Ang naigugol na panahon bago nabayaran niya. Ngayon, yung utang natin ng pandemya, binabayaran pa rin natin yan hanggang ngayon. Ganun yun. Kasi nga nabanggit ko nga kanina, meron tayong mga pagkakautang na mga long term. Yung maturity, meron mga medium term. Most of our utang is medium to long term naman So, ibig sabihin, hanggang ngayon, binabayaran pa rin natin yung mga pagkakautang. Hindi lang Admar nung panahon ng pandemic, pero nung panahon din ng Pangulong Ramos, Pangulong Estrada, may mga utang pa doon na hanggang ngayon binabayaran natin. So, ganun yan. So, yung inutang ngayon ni BBM, halimbawa, yan darating pa yan sa mga pangalawa o pangatlo o pang-apat pa na administrasyon after ni Pangulong BBM kasi nga matagal din yung maturity ng ibang mga pagkakautang. So lalo-lalo na yung mga infrastructure project, Admar, marami yan, nitong after panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Duterte, ang daming infrastructure projects yan, maraming pagkakautang yan na matagal yan bago mabayaran. So inaasahan natin na this debt will stay with us for quite some time. Pero ang sabi mo, ang rule of thumb, basta ang mahalaga nandun tayo doon sa threshold, parang dapat pasok lang tayo doon sa 60% ng GDP ang utang ng Pilipinas para safe natin na masabi na
nasa magandang kamay ang kalagayan ng Pilipinas. Actually, dapat Admar, mas mababa pa doon. So kung yung 60%, pag humigit ka ron, parang medyo ano na yun, warning na yun. Mm. Kaya kailangan dyan, mas mababa ka sa 60%. Para ito sa mga developing countries, Admar. Kasi dun sa mga mayayamang bansa, okay lang sa kanila na mas mataas yung sa threshold na yun kasi kaya naman i-absorb yung ekonomiya nila. Mm. Pero dun sa mga mahihirap na mga bansa, no, yung mga emerging economies, medyo mababa yung threshold na yun. Kaya nga 60% yung threshold. So ideally, dapat yan maibaba yung debt to GDP ratio, no, ng ating bansa. Pero nakita kong sa ngayon, higit ito ng mga 60, nasa 61% tayo, dapat mas mababa sa 60 yan. No? Inaasahan ko yung Admar, no, na sa mga darating na buwan, kasi alam naman natin na hindi maganda yung relasyon natin sa China. Bagamat sinasabi ng ating Pangulo na magdi-de-escalate tayo, ang nakikita ko dito is baka umutang tayo, no, para sa mga pambili ng mga armas. Yun yung nakikita ko dyan, na matadagdagan yung ating utang kasi bibili ang ating gobyerno halimbawa ng mga karagdagang vapor, ng mga karagdagang mga missile, mga karagdagang armas para sa pag-improve ng ating depensa, no? Lalong-lalo na dyan sa mga pinag-aagawang teritoryo. So nakikita ko yan na baka over the medium term magkakaroon ng epekto yan sa estado ng ating mga pagkakautang. Mm. Dito po sa pag-uutang natin, kasi 'di ba, hindi naman 100% ng ibinadget natin ng pamahalaan ang nagagastos, tama ba? Halimbawa, last year parang nasa 5.7 ata yung trillion yung ang ating budget. 'Di ba minsan may mga ahensya ng gobyerno na hindi nagagamit, every pagdinig maririnig mo 'yan. Sa hearing sa Kamara, sa Senado, pinapagalitan yung ahensya kasi medyo mabagal sila sa paggastos, may budget pero mabagal sila sa paggastos o di kaya ay dahil sa nahihirapan din sila sa pag-liquidate. Pero ang naisip ko, Doc, kung hindi nagagastos lahat yan pero may inutang ka na, di ba parang lugi yung ating pamahalaan. Might as well na may ginastos ka na kasi magkakaroon yun ng interest, di ba? So nangutang ka na tapos hindi mo rin naman ginastos sa agad-agad at mararamdaman ng ating mga kababayan yung mga programa na yan. So magiging useless, parang talo. Ano sa tingin mo, Doc? Tama ka dyan, Admar. No? Sa economics, ang tawag namin dyan, opportunity cost. So yan yung nasayang na oportunidad doon sa inutang mo na sana na pag nagamit mo yun. Bagkus ang nangyari, magbabayad ka ngayon ng interest. So yung pera hindi nagagamit, nandun lang, pero nagbabayad ka ng interest kasi yung parte na yun, inutang mo yun. So kaya nangyayari is tinitingnan talaga ng BBM yung tinatawag nating absorptive capacity ng mga ahensya. So yung absorptive capacity, yan yung percentage ng budget na na-disburse na kumpara doon sa total budget na ni-request nila. At may mga ahensya dyan na notorious talaga at na mataas talaga yung kanilang or kumbaga malaki yung porsyento na hindi nila nagagamit yung pera na ni-request nila. So problema yun kasi binabayaran yun ng gobyerno. At hindi lang yung interest, Admar. May mga ibang ahensya na mas nangangailangan ng pondo. Di ba? So sana nagamit na lang para dun sa mga ahensya na yun, yung mga pondo sana nakatenga lang dahil itong isang ahensyang ito, hindi naman nila nagagamit pa yung pondo kasi mabagal sila mag-disperse. Tsaka minsan naisip ko rin kasi every pagdinig, sinisita nila. So bakit pa rin binibigyan? Tapos sinisita nila na bakit mabagal sila sa paggamit ng kanilang pondo, pero every year tumataas yung kanilang request. At nag-grant din naman kung hindi man mag-grant yung original request pero mas mataas pa rin minsan sa nakalipas na taon. So nadadagdagan yung obligasyon ng pamahalaan na maghanap ng mga resources para ipagkasya or pagkasyahin o magkaroon ng budget para dun sa yung sa proposed, 'di ba? So needed na uutang. 'Yun yung isa sa mga nagugulumihanan ako, Doc. Alam mo, Admar, there was a time even na nagkaroon tayo ng Disbursement Acceleration Program or yung DAP. Hindi ko lang kung maalala mo yung DAP na yan. Kasi ang bagal ng mga ahensya mag-disburse. So nangyari is parang itong DAP na ito ay parang pinwersa talaga sila na i-disburse yung mga budget na yan. Kasi talagang sayang naman talaga kung hindi magagamit. Oo, tsaka mabilis na gastos yung pera, mabilis ding yumaman yung mga
Oo, at saka nakakalungkot diyan, Admar, ano, halimbawa yung Congress, ano, maraming silang mekos-mekos diyan sa budget, sa totoo lang, ano, Mm. halimbawa yung mga liquidation by certification, Yun 'di ba? nga. Yung mga Ang ganong taong klaseng ano, bayan, ang mga nagbabayad religiously ng tax, talagang hinihingan niya ng ng resibo, mga kumpanya, mga malalaking kumpanya, at kung hindi ka magbibigay ng tamang audit diyan sa negosyo mo, hahabulin ka ng BIR at ipapasara ka. Pero yung mga sinasahuran mo ay certification lang. Parang alam mo, hindi tugma. Admar, Pantay. naging economist din ako dito sa gobyerno o sa Ontario. Mm. I was an economist for few years. And kapag meron kaming mga biyahe, no, bawa gumastos kami ng biyahe, may mga resibo yan lahat, ano, and lahat ng mga resibo na yan sinasubmit namin. Mm. And itong mga resibo na yan, tsaka yung mga particulars, ano, sa mga paggastos, naka-public ano yan, disclosure yan. May Mm. mga ano kami dito, sunshine list kami dito, na kung saan makikita ng mga mamamayan kung saan talaga napupunta yung pinagkakagastosan nila up to the last centavo. No, kaya alam nila kung magkano yung budget ng isang opisina, na saan napunta yung pinagkakagastosan. No, so yun sana yung magandang practice sana, no, sa atin, sa lahat ng ahensya, hindi lang sa Kongreso, no, lahat, pati hanggang sa Supreme Court, hanggang sa lahat lahat ng opisina ng gobyerno, hanggang sa barangay, no, na kung saan isa sa publiko nila yung particulars talaga kung saan nila ginastos yung mga budget. Kaya nga na kasi ang taxpayer, ang nagpapasahod sa mga public servant, stricto sila sa pag-ano talaga, no? Dito sa pagkokolekta. Pero pagdating sa kanila na gumagamit ng pera ng taong bayan, parang hindi sila parang okay lang sa kanila, parang yun nga, hindi masyadong tugma itong mga pangyayaring ito, Doc. Pero lipat na tayo sa iba pang issue. Kasi bumaba ng katiting ang inflation, pero tumaas pa rin. Okay? Last Mayo, 3.9% ang inflation. Noong ngayong nakalipas na Hunyo, 3.7. So bumaba siya ng 0.2%. Pero ano bang ibig sabihin? Dapat ba nating ikatuwa ito, Doc, or same as useless pa rin to? Ganito kasi yan eh. Mm. Ang pinaka-main driver pa rin talaga ng inflation natin, Admar, is rice. Yung rice inflation natin. At kung titingnan natin year to year, yung ating rice inflation ay nasa 22.5%. O napakataas niya. At nung nagdaang buwan, yung rice inflation natin is 23% lang. Yan. So, kumbaga, bumagyan ng katiting, bumaba ng katiting, pero mataas pa rin yan. No? Tama ka, Admar, ano? Ang sinabi ng PSA is bumaba yung pangkalahatang inflation, ano, from 3.9% to 3.7%. Pero ang hindi nila sinasabi, actually nasa datos nila yan, ano, pero hindi nila na-emphasize, is kapag kinumpara mo, Admar, yung consumer price index for June at kinumpara mo yung consumer price index nung Mayo, pareho lang. So, yung Mayo, Admar, 125.6 yung CPI. At yung June, 125.6 pa rin. So, ibig sabihin, month to month, zero change, Admar. Kaya yung sinabi mo kanina, no, kung parang parehas lang. Kung titingnan mo month to month, parehas lang. Parang wala rin. Di ba? So, mataas pa rin ang presyo ng bigas, mataas pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin in general. Bagamat may nakita natin itong 3.7 na to, bumaba ng bahagya, pero kung tatanungin mo yung ating mga kababayan, sasabihin talaga nila sa iyo na hindi namin ramdam yung 3.7% na inflation rate na yan. Kasi nga kung titingnan mo yung particulars, ano, titingnan mo yung mga individual commodities na bumubuo dun sa consumer price index, makikita mo na mataas pa rin, Admar, yung rates of inflation. At mas malala ito, Admar, dun sa mga bottom 30% ng income distribution. Ano? Kasi nga, alam naman natin na dun sa mga bottom 30%, malaking ambag sa kanilang expenditure ay pagkain. At kapag mahal ang pagkain,
talagang ang laki ng sipa ng inflation dun sa mga mahihirap nating mga kababayan, yung mga nasa bottom 30%. Mm. Kanina pala doon sa utang natin, ang sinasabi dito na isa sa mga dahilan kung bakit tumaas din yung ating utang ay doon sa pagbaba ng halaga ng piso, or pagtaas ng halaga ng dolyar kontra piso, no? So, nakikita mo rin na nakakaapekto din ito, or kumbaga may domino effect na ito hanggang papunta doon sa ating inflation, itong lahat-lahat na pinag-uusapan mga factors sa ekonomiya. O ganito kasi, Admar, tingnan natin ng mabuti ito. Nung Mayo, yung report ng Bureau of Treasury, May of 2024, ang domestic debt natin nag-increase by 134 billion. No? So yun yung idinagdag doon sa total na stock ng utang. 98% nung 134 billion na domestic debt ay dahil sa mga bagong pagkakautang ng gobyerno from domestic sources. No? Pero Admar, meron din pala tayong mga domestic debt na denominated siya in US dollars. Meron din pala, pero maliit lang to. So, out of dun sa in-increase ng domestic debt na 134 billion, 2% lang dun, dahil dun sa baba ng valor ng piso, pag-akyat ng valor ng dollar. So, 2% lang. Okay? Pero doon naman tayo sa domestic debt. Yung domestic debt naman natin nag-increase by 196 billion pesos. Mas malaki yung in-increase ng domestic debt, External. ng foreign Foreign. debt rather, kesa sa domestic debt. Now, 62% nung foreign debt na yan dahil sa bagong pagkakautang. At yung 38% dun sa 196 billion na yun dahil dun sa nabanggit mo nga, Admar, kanina na nagkaroon ng depreciation ng piso at appreciation ng dollar. Okay. So ngayon sabi mo, ano ba, may epekto din ba to? Meron talaga, Admar. Kasi ganito yan eh. Supposing kung ang ating palitan, maganda yung palit, kumbaga mababa yung presyo ng dollar kaysa sa piso. Kumbaga maganda. Let's say, imagine natin kung ang palitan ngayon nasa 30 pesos, no? 30 pesos to $1. Halimbawa lang, Ang ibig sabihin nito is dahil lumakas ang piso, may bababa nito yung value nung iyong external debt. Kumbaga, kung dati-rati malaki yung babayaran mo na external debt, liliit ito dahil lumakas ang piso at humina ang dolyar. So ganun 'yon, So Itanong ko lang, magkakaroon Dok. to ng Isingit ko lang. Kung ano ba yung halaga ng piso during that time na umutang ka, yun din ba yung babayaran mo? Or madadagdagan yan kasi nga magdedepende kung bababa yung ng piso. Anong niyan, polisiya niyan? Oo. Depende yan sa depende yan sa sa agreements, Usually, ang pagkakautang naka-base yan dun sa currency at the time na nagkaroon ng agreement. Pero tandaan natin, banggit ko kanina na lagi naman tayong umuutang eh. So ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng future na mga utang na lumakas na yung halaga ng piso, humina ang dollar, halimbawa, magiging mas maganda yung ating debt position. Di ba? So magiging mas maganda ito, favorable ito sa atin. So ibig sabihin yan is liliit ngayon yung iyong debt servicing at liliit na yan. At pag lumiit yung debt servicing mo, magkakaroon ka na ngayon ng mas malaking puwang sa iyong budget. So lalaki yung tinatawag nating fiscal space. At pag lumaki yung fiscal space natin, ibig sabihin, pwede na magbigay ang gobyerno ng tax breaks sa mga tao. Pwede nang ibawasan yung buwis na binabayaran natin, halimbawa. Pwede na tayong ma-achieve na yung, hopefully, yung budget surplus na matagal na nating inaambisyong ma-achieve. Na kung saan mas mahigit yung kinikita ng gobyerno kaysa sa pinagkakagastusan nito. Hindi ba? So pag bumaba ang buwis, magkakaroon yan ng impact sa consumption ng mga tao. Dahil pag mas mababa ang taxes mo, mas malaki na yung magiging take-home pay mo, mas marami ka ngayon magagamit na pera pang gastos. So magkakaroon yan ng epekto, trickle-down effect yan sa consumption at sa kung ano-ano pa, magkakaroon pa ng multiplier effect yan. So magiging maganda ang magiging epekto nito. Yan ay on the assumption, Admar, na humina ang dollar. Sa nakikita natin sa ngayon, among the currencies in the ASEAN, isa tayo sa pinakamahina in terms of
yung strength ng ating currency, no? As usual, Singapore pa rin ang malakas, Malaysia malakas, Vietnam malakas, tayo mahina. Mm. Di ba? So, kaya dapat tingnan ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng central bank. Ano kasi sila ang Admar, central bank ang nakatoka dyan na mag-manage din ng ating exchange rate. Ano? So, malaki ang papel nila dyan in terms of intervention kasi nga may bali-balita, Admar, na baka ngayong third quarter or fourth quarter umabot ng 60 pesos. Ano? So, yan sa pagkakaalam ko, ayon sa aking mga impormasyon na nakakalap natin galing sa Bangko Sentral, yan ayaw nila na umabot ng 60 yan. So mag-i-intervention yan sila para hindi yan umabot ng 60. Pero hindi natin alam kasi hindi natin masabi kung gaano ba magiging kakaroon ng epekto, lalo na magkakaroon ng eleksyon ngayong taong to sa Estados Unidos sa November, kung anong magiging epekto nito sa global economy, which in turn will impact yung decisions ng Bangko Sentral sa kanilang intervention sa ating foreign exchange market. Dito sa report ng PSA, Doc, ang sabi dito, ang downtrend na overall inflation sa June 2024 ay dahil daw sa slower annual increment ng housing, water, electricity, gas at iba pang mga fuel. Hindi naman sinabi dito na bumaba naging mabagal. Iba po yung bumaba sa naging mabagal lang yung pagtaas. Okay? Sa 0.01% sa compare sa 0.9% noong May. Bumaba rin significantly yung sa transport, sa restaurants, sa accommodation. Ang inaantay ko rito may pagbaba sa food. Kasi nabi dito, yung food, non-alcoholic beverages, higher annual increase ng 6.1% compare sa 5.8% pa rin na Doc. Yung food inflation, 6.5% tumaas sa June 2024. Ito yung mas madaling, kumbaga mas malapit sa bitukan ng tao, yung pagkain. Ang sabi dito, ang food inflation yata tumaas ang 6.5% sa June mula sa 6.1%. Halos same lang din ito noong last year na June 2023 na 6.7 din. Minsan kasi itong mga nabanggit na pagbaba, itong housing, water, electricity, yes, needed pa rin ito pero mas ng tao mas tagos ng tao, mas malapit sa bitukan ng tao itong pagkain na Doc. So mas mataas pa rin ang presyo ng pagkain ngayon. Kaya nga sa discussion natin, Admar, ang emphasis ko lang talaga dito is yung particularly rice inflation. Kasi yung rice inflation, yan ang merong pinakamalaking ambag sa inflation rate natin. Sa pangkalahatan, historically, pag titingnan mo yung ating CPI, in terms of kinakalculate ng PSA yan, nung araw, NSCB pa nga tawag yan, Admar, National Statistical Coordination Board. Siguro baby ka pa nun, Admar, nung NSCB pa yan araw. No? Nung araw, pupunta pa ako sa opisina niya nung ako'y nagre-research. Wala pang mga computer nung araw, Admar. Ginagamit namin mga libro talaga, talagang binubuksan. Sineserox pa namin nung araw yan. So, historically, talagang malaki ang ambag ng rice. Kaya sa discussion natin talagang focus dito rice. Kasi nga, makikita rin natin, Admar, na sa palagay ko, ang ating gobyerno ay sila ay talagang worried dito. In fact, they're so worried na binaba na nila yung taripa sa mga rice imports. So doon mo makikita yung kanilang na concern sila dito sa lagay ng rice inflation. Kasi nga, ang mo Admar kanina, ito yung malapit sa tao at very politically sensitive itong commodity na ito. Mais. Para saan ba yung mais? Maliban sa ginagawang kanin din yan. Feeds, di ba? Tumaas may industrial purpose din ang mais, Admar. Industrial. Kasi yung mga patuka. Halos more or less doble ang itinaas sa kanyang 13.1% mula sa 6.5%. So
expect mo na. Yung sa rice naman natin, 22.5%, 0.5% lang ang pagbagal compare sa 23%, no? Same as useless pa rin. So, itong 30 Correct, same as useless pa rin. Tama. itong 35 pesos na dagdag, lagi ko itong naitatanong sa'yo para at least sa ating mga kababayan. Ano ba ang mas madali at mas mainam? Yung pagdadagdag ng sahod or pagpapababa? Yung kumbaga may long-term effect. Pagpapababa sa presyo ng mga bilihin or pagtataas ng sahod, Doc? Okay. So napakagandang question 'yan, ano? Kasi nga there are many ways to ika nga may kasabihan, there are many ways to skin a cat, no? So kung kaya niyan para ma-improve mo yung standard of living ng mga tao, either itaas mo ang sahod or ibaba mo yung presyo. Mm. Ngayon, may mga ano yan may mga disadvantages din yan at no? Kasi nga, obvious na sa atin kung ano yung advantages. Laki sahod mo, maganda yun, masaya tayo. Pag mura ang bilihin, okay yan, masaya tayo. Pero may disadvantages yan. Kapag ka nagsobrang baba ang presyo naman ng mga bilihin at nagkaroon ng tinatawag na deflation, problema yun. Kasi ang nangyayari nito is pag nagkaroon ng talagang deflation, ang mga tao nag-aantay sila na bumaba pa yung presyo yung mga bilihin eh. Pagka nag-aantay yung tao eh, bumaba. Ang nangyayari ngayon sa mga nagpo-produce ng mga commodities, ng mga produkto, hindi na sila nagbabawas sila ng production kasi walang bumibili. Ganon yun eh. So, parang, alam mo yung parang counterintuitive yun. Sabihin natin na, bumababa yung presyo, bakit walang bumibili? Ito lang kasi mga tao, nag-aantay sila na bumaba pa lalo yung presyo. To the point na yung mga kumpanya, nagbawas na sila ng production. At pag nagbawas ka ng production, magbabawas ka ng tao. At pag nagbawas ka ng tao, ang mangyayari niyan is magkakaroon ng mataas na unemployment, problema yan. No? So hindi rin maganda, Admar, na yung inflation rate mo negative ng sobra-sobra. Hindi magandang senyalis yun, no? Meron lang tamang inflation tayo na sinusunod. Nasa around 2% dapat ang ating rate of inflation. Kaya nga meron tayong sa Bangko Sentral, meron silang sinusunod na bandwidth eh. So from 2 to 4% dapat yung rate of inflation mo. So generally, maganda kung maibaba yung presyo ng bilihin, pero wag namang sobra-sobra. So yun yung una. In terms of sa sahod naman, Admar, kapag ka tinaas mo naman ang sahod, may sipa naman yun sa inflation. Kasi ang nangyayari niyan is pinapasa ng mga producer yung karagdagang sahod na yan, yung cost na yan, dun sa mga consumer. No? So yun yung nangyayari. So meron ding tamang amount, no, ng pagtaas ng sahod para hindi naman ito masyadong mabigat para dun sa ating mga producer at mga employer, no? Ayon sa aking pag-aaral mismo, Admar, no, kapag ka nagtaas ka ng pag nagtaas ka ng sahod by 10%, ang sipa nito sa inflation ay sa isang buwan ay halos kalahating porsyento lang ang dinadagdag sa inflation. So merong ganong epekto. Kaya nga, kapag ka masyadong mataas ang itinaas ng sahod, magiging malaki naman ang epekto nito sa ating rate of inflation, Admar. Meron lang ako ipapakita, baka makuha ito ng tech. Ito yung comparison ng year to year, Doc, no? Baka itong halimbawa dito kung pwede natin ma-play or maipakita, no? Yung comparison nito, yung table, no? Siguro nakita mo na rin ito. Mula 2019 hanggang 2024. Kapansin-pansin na kumbaga tumaas siya pag-uumpisa pa lang ng 2022. Okay? Kasi parang yung average ng average sa 2019 to 2021, 2.4, 2019, 2.4 noong 2020, 3.9 noong 2021. Tapos biglang tumaas ito sa 2022, 2023 na 5.8 to 6, no? May buwan pa nga na umabot ng 8 yung ating inflation, lalo na sa last part ng 2022 at sa first part ng 2023. Okay, mali pala yung pagkaka-copy paste ko, no? So iba pala yung Pero ang anong explanation nito, Doc, kasi
ang iniisip ko kasi, siguro ganito rin yung iniisip ng taong bayan. Um, May krisis tayo noong 2020 to 2022. So, kumbaga, bakit parang late ba yung ano? Late ba yung mismong ano? Late ba yung mismong epekto ng pandemya? Maraming factors at play, Admar, ano? So unang-una yung pandemya, no? Pero set aside muna natin yan. Meron kasi tayong tinatawag din, Admar, na seasonality sa inflation. Eh. May mga season na mataas ang rate of inflation sa kada buwan. Halimbawa, no? May seasonality within a year. At meron din tayo, halimbawa, pag malapit ng eleksyon, tumataas din, sumisipa rin ang inflation. So merong ganong storya din, no? So kagaya halimbawa nung 2022, makikita mo nung eleksyon, 'di ba? Ang eleksyon natin ng Mayo, ano? Makikita mo na the months leading to the election, tumataas ang rate of inflation. So merong ganung ano, mas maganda yung kopya. Makikita mo na the months leading to the election, tumataas yung rate of inflation natin. No? So meron tayong seasonality within months, may seasonality rin tayo based on events, ano, kung ano yung nangyayari. At meron din tayong, Admar, na mga shocks na sinasabi, ano, kagaya halimbawa nung digmaan sa Ukraine na nangyari noong 2022. Makikita natin na yung epekto nito hindi nag-manifest kaagad, ano? Nag-manifest siya after a few months nung sumipa na yung presyo ng bigas, nung sumipa na yung presyo ng produktong petrolyo. Makikita natin na pagdating ng mga June, July, August, tapos na yung election, normally kasi pag tapos na yung election, dapat yung inflation mo bumababa na uli. Pero makikita natin dito noong 2022, patuloy pa rin tumaas ang rate of inflation. Nagtuloy-tuloy ito hanggang umabot ng 8.7%, pinakamataas, noong January ng 2023. Diba? So yan yung nakita natin na rate of inflation. And then noong 2023 naman, Admar, makikita natin nung around August, September, tumaas na naman ito kasi nga, kung maaalala natin, ito yung mga panahon na yung India nagsabi na nag-impose sila ng ban sa pag-i-export ng bigas. So nagkaroon ng epekto ito sa global rice production. Kaya ang nangyari is nagkaroon ito ng epekto sa inflation natin sa Pilipinas kasi nga nagmahal ang bigas. No? So ganun yun. So makikita natin na merong seasonality factors. At dahil din may mga shocks na nangyayari sa within our economy and also external to our country na nakaka-apekto sa inflation sa ating bansa. Mm-mm. Pero yung issue ba sa Ukraine, saan bang mas matinding epekto? Or yung dun sa sa COVID-19 pandemic? So ganito kasi yan dun sa COVID pandemic, makikita natin dahil nga bumaba ang demand, kasi nga nasa bahay lang tayo, di ba? Makikita natin nung Pebrero, talagang bumaba ang rate of inflation. Nung Mayo, for example, nung 2020, Admar, nasa 1.6% lang rate of inflation. Ano? Kasi nga, makikita natin na marami rin mga nawalan ng trabaho, marami mga nasa bahay lang, ang paggastos natin nabawasan kasi nga hindi tayo lumalabas. So nagkaroon ito ng epekto sa inflation at makikita natin na medyo natagalan bago nag-pick up din yung muli yung rate of inflation kasi nga medyo natagalan din bago tayo nakapag-recover. So meron tinatawag dyan, Admar, na lag effect. So yung lag effect, ibig sabihin yan, hindi mo ramdam yan sa ngayon. Merong lag yan ng mga ilang buwan bago mo yan maramdaman. So nakita natin yan dun sa pandemic. Nakita din natin yan doon sa digmaan sa Ukraine na hindi kaagad siya nag-manifest. Na it took a while bago siya nagpakita, ika nga, bago na muna siya naramdaman. At may mga klase rin, Admar, na mga shocks na kung saan matagal din yung epekto, parang persistent siya matagal bago mawala. Sa kaso ng rice inflation, Admar, makikita mo na dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, dahil persistent siya, matagal yan bago mawala. Kaya nga prediction ko, Admar, kahit na ibaba nila yung taripan yan, hindi pa rin maibababa ng tuluyan talaga ang presyo ng bigas kasi merong persistence effects din yung pagtaas ng presyo. Mm-hmm. So, itong mga development na ito, maganda bang tinatahak ng ating bansa? Well,
unang-una, dahil nga ang inflation, it seems to me na hindi nila na-address talaga yung sa kaso ng rise inflation eh. And by the way, Edmar ha, ang dami nagrereklamo dyan sa executive order na nagbababa ng taripa. No? Ang daming sektor ng mga nagrereklamo. Ang mga maingay dyan, yung mga sa agriculture, ano? Yung mga ating mga farmers. Eh, makikita naman natin na nung mga nagdaang panahon, di ba, binabari nila yung taripa sa mga meat products. Di ba? So, yung pagbaba ng taripa sa mga imported na karne, nandyan na yan eh. Pero hindi garantiya na naibaba nito yung presyo ng meat products. Bigyan ko kita ng halimbawa, Admar, or base na dito sa data ng inflation ng PSA, yung inflation mo for meat products, nung 2023 halimbawa na kung saan in full effect yung executive order na yan na nagbababa ng taripa sa mga imported na karne, makikita natin na there was a time na umabot ng nasa mga around mga 10% yung nakita ko dito ng datos na year on year inflation rate sa mga produkto na mga karne. So walang garantiya na kahit na ibinaba mo yung taripa, maibababa nito yung presyo ng produkto. Lalo-lalo na sa kaso ng bigas, na kung saan alam naman natin na hindi perpekto yung merkado niya. Merong mga nagko-control ng presyo, may mga smugglers, may mga hoarders, at nandyan yung mga middlemen na nagmamanipula niya, yung cartel na sinasabi natin. Kaya nga, walang garantiya na maibababa niya yung presyo. So, sa tanong mo, maganda ba ito? Hindi. Kasi pag mataas ang presyo, lalong-lalo na sa pagkain, nakaka-contribute ito sa pag-deteriorate ng standard of living ng ating mga mamamayan. Imbis sana na umuunlad yung ating ekonomiya, nakikita natin yung paglago ng ekonomiya natin, nasa around more than 5%, dahil sa inflation, Admar, halos parang nawawala nasasayang lang yung paglago ng ating ekonomiya dahil nga sa rate of inflation. So dapat talaga ma-manage ito ng ating gobyerno, hindi pwedeng natutulog-tulog lang, natutulog sa pansitan yung ating mga leader. Dapat yan ay talagang pinagtutuunan nila ng pansin ang pagmamanage ng inflation. Kasi alam mo, Admar, sa mga ibang bansa, kapag ka masyadong mataas ang rate of inflation, yan ang nagiging mitya ng mga revolusyon, yan ang nagiging mitya ng pag-aalsa ng mga mamamayan kapag ka hindi nasusolusyonan at hindi natutugunan ang mataas na presyo ng bilihin, particularly sa pagkain. At bilang panghuli, napag-usapan natin yung utang natin, nasa 15.35 trillion pesos na. Yung ating inflation na namamaga pa rin hanggang sa kasalukuyan. Wala pa itong gera. Ano ba ang nakikita mo? Posible bang magdoble ito or magtriple or mas lalong tataas pa kung hindi masusolusyonan yung sigilod dyan sa sa South China Sea, West Philippine Sea? Okay, so kung hindi sila magde-de-escalate at hindi nila pagtutuunan ng pansin ng diplomasya at patuloy tayo na magiging belligerent. Alam mo, Admar, parang ang ating bansa para tayong maingay lang tayo. Pero in terms of sa capabilities natin, walang kakwenta-kwenta yung ating capability to wage a war. Parang trash talker lang sa mga e-games. Trash talker lang. Oo, parang ganun. Wala talaga, parang langgam lang tayo ng China ay elepante. Yun yung dapat na maintindihan ng ating mga leader. Ngayon, may mga ibang paraan naman, Admar, para yan ay masolusyonan. At nandyan nga, isa sa mga paraan na yan ay ang diplomasya. Alam mo ba, Admar, kapag nagkipagdigmaan ng isang bansa, at the end of the day, makikipag-usap pa rin yan So kumbaga, it all boils down to, sa negotiation at pakikipag-usap. Doon pa rin babagsak yan. Ngayon, aantayin mo pa ba na magkaroon ng digmaan? Aantayin mo pa ba na may mga mamatay bago ka makipag-usap? Bakit hindi ngayon makipag-usap ka na? Di ba? So, ganun yan. Kasi pagka ginawa yan ng China halimbawa na kung saan, wag na lang yung mismong gobyerno, yun na lang mismo ang mga mamamayan ng China nagsabi na bino-boycott na yung ating mga produkto. Hindi na sila mag-hire ng mga
domestic helper galing sa ating bansa. Mm. Diba? So, ano na mangyayari sa mga remittances natin? Mawawala galing China. Diba? Maraming mawawalan ng trabaho. So yan sa mga mamamayan pa lang ng China, yan what if pa mismo yung gobyerno na nag-impose ng embargo sa atin? Di ba? So mas malala yun. Oo. Ang mangyayari niyan, talagang sisipa ang inflation. Doc, Considering na napakalaki ng porsyento ng mga manufactured goods na inaangkat natin galing China. opo. At kapag kaya nang nangyari, talagang tataas ang inflation. Tsaka, Doc, yung yung hindi malinaw, hindi stable yung mga pulisiya natin, tingin mo nakakahiya ito sa international community, lalo na yung mga malalaking mga bansa, mga kung saan manggagaling, posibilidad na manggaling yung mga foreign investor natin na, uy, ganyan pala yung Pilipinas, parang parang ganyan. O kaya ito rin yung dahilan kung bakit madali tayong mauto o malinlang ng konting pangako, yung mga ganyan na madaling samantalahin, yan yung siguro right term, dahil nga dito sa mga pulisiya natin na nakikita yung messaging natin na compare sa ibang bansa talagang solid, isa lang yung magsasalita, kung meron mang mga tagapagsalita same agency, yung mga ganun, kumbaga na parang ba ito, parang bad shot, ayan. Bad shot, yun na lang gamitin ko. Bad shot ba ito sa tingin ng ibang mga bansa? In so far as China is concerned, talagang budget na tayo at Mar. Makita mo sa mga turista, talagang all-time low galing China. Yung mga investment na galing China ay talagang all-time low na. No? Pero hindi lang China ang tumitingin dyan. Yung mga iba pang mga bansa. No? Tama ka, Admar. Kasi tinitingnan nila yung consistency ng polisiya. Alam mo ba ang isa sa mga reason kung bakit naging successful ang China in terms of kanilang mga investment? Is stable yung kanilang polisiya. Kahit na sino yung pumalit dyan na administrasyon, makikita mo na yung kanilang polisiya ay very consistent. Diba? Kasi nga meron silang long-term planning. Sa kaso natin, wala tayong ganun. No? Worse, within the administration, kagaya itong nangyayari ngayon sa mga pinagagawang teritoryo, iba-iba yung mga nagsasalita. Hindi ba? So, hindi hindi tama yun from a communications point of view kasi napaka-sensitive na issue nito. Dapat dito isa lang ang nagsasalita, and ideally dapat ang nagsasalita dito ay yung pangulo mismo. Bakit yung ating pangulo hindi niya kausapin ang bayan mismo? 'Di ba? Kausapin niya ang ating bansa kung ano ba talaga ang kanyang gustong mangyari. Naalala ko nung panahon ni Pangulong Duterte, Admar, gabi-gabi pinapanood ko yung pagsasalita ni Pangulong Duterte sa bayan. Advantage yun sa'yo eh. Kasi dyan yata, dito sa mga kasi nga dyan, hating gabi yun eh. This oras ng gabi, Kikita mo kung gaano kasipag si Pangulong Duterte, ha? How hardworking he was at the time. Na kahit na late at night na dyan sa Pilipinas, nagko-conduct pa rin siya ng press conference, nandun yung kanyang mga kabinete, kakausapin niya ang taong bayan kung anong nangyayari at kung ano yung saloobin niya, no? So far dito sa administrasyon na ito, walang ganoon, hindi mo alam kung sino ba nagsasalita, hindi mo alam kung sino yung mga representative. Kagaya halimbawa, anong ginagawa ni First Lady doon sa Dubai, no? Nung kasama bit niya yung CEO ng Maharlika Investment Fund. 'Di ba? So anong ginagawa niya doon? So and again, is the First Lady speaking on behalf of the Maharlika Fund? Is the First Lady speaking on behalf of the Philippine government? What was she doing there? Or is the First Lady the President? That's also another question, di ba? So, kumbaga, wala namang masama, Admar, yung pagpunta ni First Lady doon. First Lady, kung nakikinig po kayo, hindi naman po masama yung pagpunta niyo doon. Baka gusto niya lang gayahin si alam mo naman ng First Lady natin noon na si Imelda. Oh, 'di ba? Pumupunta naman yan doon. Tsaka yun talaga ayoko na i-compare sila. Kasi nung panahon ni First Lady Imelda Marcos, nung time na yun, it was yung pagpunta niya sa China halimbawa. Yung pagpunta niya noon pag-engage niya kay Muammar Gaddafi. Tama. Yung mga panahon na yun. She actually visited Muammar Gaddafi. Libya ba yun? And mga time na yun, she was really acting on behalf of the government. Hindi ba? Sanctioned yung biyahe na yun.
Itong sa Maharlika Fund, hindi natin alam kung anong nangyayari dito. And by the way, Admar, maganda sa ibang episode, pag-usapan natin yung Maharlika Fund kasi alam mo, Buhay pa ba yan? pangalawang zona na, pangpapangatlong zona na, Oh. wala pa rin opisina yung Maharlika Fund. Oh. Alam mo ba, ginugoogle ko yan, challenge ko yun sa mga nakikinig sa atin, Admar, challenge ko rin yan sa iyo, tsaka sa ating mga nakikinig at nanonood. I-google po ninyo kung saan ang physical address ng Maharlika Fund. Oy, Challenge ko po kayo. pag ginugol ko na hinahanap, wala po akong makita pag ginugol ko, ang kaibigan natin si Maharlika yung nakikita Yun nga, kaya nga, yung siguro sa ibang episode, kasi medyo mahabang diskusyon yan Sa palagay ko, yung mismong Maharlika Fund, minalas na. Kasi yung pangalang Maharlika yung ginamit nila. Kung anong araw pa, Admar, sinasabi ko na sa kanila na pag ini-interview ko, kahit ini-interview ko noon ng PCO, sabi ko sa kanila... Wala na ba ngayon? Sinasabi ko noon na yung Maharlika Fund, dapat iba yung pangalan niyan. Ang suggestion ko pa nga noon was a Philippine Strategic Investment Fund. Yun ang sinasuggest ko na pangalan niya noon. Gawin yung apolitical, tanggalin nyo yung politika sa pangalan nung fund. Kagaya ngayon, pinangalan nilang Maharlika, minalas na. Bakit? Pag ginugol ng mga investor yan, ano ba itong Maharlika Fund? Sinong lumalabas? Si Maharlika Boljakera. Yun ang lumalabas na pangalan doon sa Google search, hindi Maharlika na investment fund. Di ba? Kaya sabi ko, nagkaroon minalas ng na, Admar, minalas na yung ang bilis Maharlika nilang Fund. naipasa yung batas na yun. Ginawa pa ngang urgent. Kung gaano kabilis ang pagpapasa nun, ganun din kabagal or hindi ko na narinig yan. Ito na nga, di ba? So, ang ine-expect ko, dapat itong mga panahon na to, dapat nga nung mga Mayo pa ito or nung mga Abril, meron na silang opisina, merong, ano itong mga to, Admar? Work from home? Kasi kung walang opisina, yung mga nasa board ng Maharlika, puro work from home ito. Baka walang AI opisina. na. So, kaya nga challenge ko sa inyo mga kababayan, sa mga nakikinig, Admar, kasama ka na rin dyan. Challenge ko kayong lahat. I-google ninyo, hanapin ninyo yung physical address ng Maharlika Fund kung may mahanap kayo. Kasi ako wala akong mahanap. At pati yung website nila, Admar, wala silang sariling website. Ang website nila is nakaduktong sa Department of Finance. So, anong klaseng sovereign fund yan? Yung Indonesia Investment Authority, napakaganda ng webpage. Merong physical office address. Lahat ng seryosong investment o sovereign investment fund ng mga bansa. Kasi yung seryoso merong opisina, may physical office address, may matinong website. Ito. Diba? So, ang magaling sila, Admar, sa mga logo-logo lang So, nagkaroon sila ng logo ngayon ng Maharlika Fund para may ibong lumilipad. Anong ibig sabihin ng mga logo-logo na yan? Wala ka rin namang physical address. Kumuha na sila ng pondo mula dun sa Development Bank of the Philippines at sa Land Bank. Nasaan na yung mga investments, Admar? Ito, Doc. And they are mandated by law. Nandun mismo sa Maharlika Investment Fund Act. They are mandated by law na mag-release ng mga report. Sa publiko yung report kung saan napupunta yung pera. Yung wala namang physical address. Work from home itong mga ito? Ako, Doc, meron akong correction sa iyo. Kasi siguro, kaya wala pang kasi hindi pa nila naisa sa buhay yung hymn at pledge ng bagong Pilipinas. Kaya wala pa siguro yung Kung naisabuhay nila yun, yung mga tanong mo, marirealize na yun. Pangalawa, correct ko rin yung sabi mo na sa Pilipinas, parang walang long term na plano, 'di ba? Sabi mo, yung mga pulisiya. Alam mo, ang may long term dito na plano, yung mga politiko na manatili sa posisyon. Ayun, paglilinaw ko lang Doc. Tandaan mo, para ma-achieve nila yung mga long term na yan, yung mga initials na nilalagay nila sa pabalat ng bigas. Nilalagay nila. At meron pa ako nakitang float, Admar Ewan ko nakita mo yung float Yung float, parang piyesta yata yun na may initial ng MR, yung float. Ginawang baboy, diba? yung yung nagisa ng akala ko, ginawang baboy yung mga tao nagisa ng apple. Okay lang yung diskusyon natin, Admar, wala naman ng prangkisa So okay na to. Okay na yung diskusyon na to. Wala namang masama doon sa pagbibigay ng apple di ba? Malay mo, mura. Ang tanong ko nga lang kung saan galing yung apple. Kasi ang alam ko, yung malimit na inaangkatan natin China, yung apple, di ba? Kaya alam mo, Admar, balik lang tayo ng konti sa Maharlika Fund. Isa ako sa mga economists na talagang sumuporta dyan sa Maharlika Fund. Oo nga, vocal ka doon. Oo. Halos lahat ng mga
economists for Lenny sa Pilipinas, yung mga nasa UP Diliman, kontra sila sa Maharlika Fund. Pero sa nakita ko sa ngayon, base sa kung saan nila dinadala yung Maharlika Fund, hindi ako pabor dun sa direksyon kung saan nila dinala yung Maharlika Fund. Yung konsepto ng Maharlika, yung konsepto ng sovereign fund, maganda yun. Kailangan ng bansa natin. Pero the way na dinala nila yan, medyo hindi ko na gusto yung kung saan nila gustong dalhin tong fund na to. Hindi ko maintindihan kung ano ba ang gusto nilang mangyari. Development financing ba ito? O Pero yung papalaguin Maharlika nila? Fund ba, pwede yung mga domestic na mga malalaking kumpanya maglagak ng puhunan dyan? Pwede. So, pwede. Pero bakit kaya wala? Wala tayong naririnig. Yun na nga. So, malaking misteryo dito, anong ginawa ni First Lady doon sa Dubai? Doon nagpunta siya doon. So, Maraming nakita natin sa mayayaman mga doon eh. pictures, Kinausap, Kaya siguro nandun siya. so kinausap niya yung mga leader doon, yung Dubai Sovereign Fund, which is okay lang naman, ano? Pero sana naman is lalo-lalo na kung gagamit ka ng pera ng bayan sa biyahe. Kailangan nakalagay doon kung anong objective ng biyahe. What was the purpose of the trip? Kasi unang-una, pera ng taong bayan yung ginamit doon. So, yung mga taxpayers, you have the right to know kung ano bang ginawa ni First Lady doon. Pero Pero pera ba ng bayan tingin ang mo, ginamit Doc, papunta Kung sa biyahe? ikaw ay negosyante, sulit ba? Halimbawa, kung iisipin mo yung mentalidad ng mga nandun sa mga negosyante doon sa Dubai, kumbaga, sulit ba na babiyahe ka doon dahil alam mo na itong target ko na ito, ikaw nagta-target sa kanila, pero di ko lang alam kung yung mga negosyante doon target ba na mamuhunan dito sa Pilipinas, or meron kang suggestion na mas maganda, dito na lang sa kapitbahay muna natin. Yun nga rin na hindi ko maintindihan, Admar eh. Kasi kung may mga sources naman dito na malapit lang, at pwede mo pang gamitin din ng diplomasya kasi magiging mas matatag ang ASEAN, ano? Kasi pwede mong i-exploit yan. Yung ang BIMP IAGA kasali rin yan. At Mara, yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Pwede mo rin gamitin yan as a vehicle para makakuha ka ng mga investment. Singapore lang nandyan, at Mara, sa tabi lang natin ng Singapore eh. Hindi ba? Singapore, napakalaking source niya ng mga portfolio. Eh baka mas mahal yung champagne doon. Oo, mas mahal Easy. yung champagne. Pero Easy. the point, Admar, is, ano ba talagang gusto nila dun sa Maharlika Fund? Ito ba mangungulekta sila ng pondo galing sa mga iba't ibang sources? Kung meron naman din palang pondo na manggagaling halimbawa sa Dubai o kaya sa Singapore, bakit kailangan pang kumuha ng pondo mula sa Development Bank at saka sa Land Bank? Hindi ba? So kung makakalikom ka rin naman pala ng mga pondo galing sa mga iba't ibang sources. Ikalawa, anong gagawin ba nila dun sa pondo? Gagamitin ba nila ito para sa development financing, pagpapatayo ng mga tulay, pagpapa-improve ng mga paliparan, etc. Or palalaguin ba muna nila itong pera na ito bago gastusin? Kasi ideally, ang aking suggestion dyan noon was i-invest muna nila yung pera, Admar, sa mga passive investments halimbawa, parang pension fund, no? Palaguin mo siya, and then after a few years, pag meron ng kita, tsaka mo gamitin yung kinita ng fund doon sa development financing. Sa nakikita ko ngayon, mukhang gusto kagad nila is magkaroon ng tinatawag na development financing. Pero on top of all that, Admar, is that bakit hanggang ngayon walang opisina yung Maharlika Fund na yan? Walang physical address. Tapos na ang pandemic. At Admar, tapos na ang pandemic. Bakit hanggang ngayon work from home pa rin yung mga yan? Mag-iisang taon na, Doc, July 18 ito nalagdaan. At para fair, 2023, di ba? para at least kasi sa website nila, sabi mo, maganda naman yung website nila kasi sabi mo nga nakadikit sa Department of Finance. Chinek ko ngayon yung news and events. Para i-dispute ko yung sinasabi mong walang update. Nung pag-check ko sa press releases nila, ang nakalagay dito, newly enacted Maharlika Investment Fund to serve as vehicle for growth. Ang date, Alam na natin yan. ang date, ito, pinaka-latest nila ito na post July 18, 2023. Yan yung last update nila doon Last sa update. kanilang, Kung ako ang investor, check ko nga kung ano ito. Bakit last year? Ito ba yung portfolio? ano sabi ko sa iyo, Admar, minalas na yan. Ako po. Minalas na yung fund. Kasi nga, ito sa totoo lang, ayaw ko talagang sabihin to na minalas na yung fund. Pero sa nakikita ko, based na sa
sa takbo ng Maharlika Fund, nagiging wishy-washy na eh. Kasi makikita mo na hanggang ngayon walang physical address. Di ba? May mga pagbiyahe na anong purpose ng mga trip na yon sa Dubai, halimbawa. Ang website, ganyan, hindi na-update ng maayos. By the way, Admar, ang na-update nila yung logo. So nagkaroon naman ng update, Admar, na medyo yung logo naman. Oo. Hindi ba? Parang hindi ko nakikita yung Diyan logo sila dito. mahilig eh. Tama yung Pagcor, nagbago ng logo. Oh. Hindi ba? Yung Maharlika, may logo na. Eh malay mo Ibo na sa pagbabago ng logo, yan yung makakatulong para alam mo yung parang para mapababa yung presyo ng bilihin, dapat mag-concert. At para para makalimutan ng taong bayan. Kasi alam mo, Admar, sa totoo lang, I really don't like to criticize yung sovereign wealth fund ng Pilipinas kasi isa ko sa mga supporter niyan. Talagang mabigat sa loob ko na i-criticize yan. Pero sa base sa nakikita natin na takbo niyan, talagang we need to ask questions na talaga. And hopefully ngayong SONA na mabanggit ng ating Pangulo kung ano ba talaga ang plano niya dyan sa Maharlika Investment Fund na yan. At ito pa pala, Admar, ang aking concern dyan. Halimbawa, nagkaroon ng bagong administrasyon. I have a feeling na yung bagong administrasyon na yan, iibahin din yung pangalan ng Maharlika Fund na yan. So, kaya nga sinasabi ko na yung pangalan niyan dapat gawing apolitical. Lalo na kung ang plano talaga nila dyan is kung yung fund na yan, mag-ooperate yan sa namang matagalang panahon. Kaya nga dapat dyan, ibahin nila yung pangalan niya. Yun yung pinaka-suggestion ko sa kanila noon pa. And they are mandated by law, ayon doon sa Maharlika Investment Fund Act, na magbigay ng ulat sa unang-una, magbibigay sila ng ulat sa Pangulo kung ano na nangyayari doon sa fund, and magbibigay din sila ng ulat sa bayan, publicly available, kung ano nang nangyayari doon sa mga funds na yan. Sabi mo nga, Admar, mag-isang taon na, magbuhat nung nalagdaan yung fund, hanggang ngayon walang report kung saan na napunta yung seed money na nakuha nila mula dun sa remittances ng Bangko Sentral, galing dun sa pondo ng BBP at ng Land Bank. Ano na ang nangyari? At ang sabi naman dito sa pinakahuling report, kasi kung walang news yung Maharlika Fund, dito naghanap ako sa ibang news, chinek ko na yan, Admar. Ang sabi dito, chinek ko na rin yan. Ang sabi naman dito, magkakaroon ng first investment by end of 2024. Masyado pang maaga para maningil daw, Doc Michael. End of 2024. Ano ba ngayon? Nasa kalagitnaan pa tayo. Mag-antay pa tayo hanggang 2024 na matapos. So, ibig sabihin, mag-work from home sila hanggang 2024 pa? December. Oo. Di ba? Anak ng tinapay naman, Admar. Tapos na yung pandemya eh. Oo. Work from home pa rin ba tayo? Kami nga dito, wala na halos online classes, puro in-person na eh. Di ba? Dyan yung Maharlika Fund, work from home pa rin. Ano ba yun? Nako po. Zoom pa rin sila pag nag-meeting. Paano tayo makakahimok ng mga investor niyan? Yun na nga. So halimbawa kung ako investor, interesado ko din sa Maharlika Fund, siyempre hahanapin ko muna ako saan opisina. Lead me, Admar, mauuna pang tapos yung Senate building kesa doon sa Maharlika Fund. Grabe ka naman. Wala ka sa yung Senate building, mauna pang kahit mag-away pa si Senator Cayetano at si Senator Binay dyan, away pa sila dyan, mag-wrestling sila dyan. Mauuna pang matapos yung building ng Senado. Well, wala ka sa Doc, sa kabila po nito, ano bang mensahe ninyo sa ating mga kababayan po na talagang hinaharap ang araw-araw na hamon sa ating bayan ngayon? Lagi kong sinasabi, mga kababayan, nasa kamay po ninyo, kung ano po ang inyong hatol sa ating gobyerno. Nasa kamay niyo po yan. Kung ano po ang inyong saloobin, huwag po kayong matakot na magtanong. Huwag kayong matakot na mag-ask for accountability una na sa ating mga leader. Lalo-lalo na po dun sa mga kababayan natin na bumoto, kung sino man po yung nakaupo sa ating gobyerno sa ngayon. At para naman din po sa ating mga leader, huwag naman po tayong balat sibuyas kapag nagtatanong din po ang ating mga mamamayan. Kung humihingi po sila ng accountability sa inyo, kasi at the end of the day, nasa Constitution po yan, all boils down to sa Constitution, Admar, because sovereignty resides on the people. And all government authority emanates from there. Diba? So yun yung nasa Constitution natin na dapat nating sundin.